Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong tagapagsalita ay first time na sa Pasig Bible Christian Church. Siya po ay 38 years old na. Kasama niya po ang kanyang may bahay, si Ate Marisa Obera. Sino si Ate Marisa? Ayun. Okay. Siya po ay may dalawang anak, si Eli Jaira at saka si Eli Jared. Siya pong lalaki at isang babae. Siya po din po ay nakapagtapos sa Acts Abcop Christian Theological School taong 2019. Siya po ay nakakilala sa Panginoon taong 2005 during SBCC's 14th anniversary. Sa kasalukuyan po, siya po ay isa sa mga diakono ng ating daughter church doon sa Santa Cruz, Laguna. At currently din po, siya rin po ay naglilingkod at nag-a-assist sa ating daughter church doon sa Cavite with Brother Glenn. So ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon ay babahagi po ng ating lingkod, Brother Carlo Obera. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang malaking kagalakan po na pangalawang beses ko na po itong makapagsalita dito sa Pasig. Kaya si Omer ay nakakatuwa ang Panginoon. Nagbiyahe po kami kahapon, 2:00 ng hapon. Nagmotor lang po kami. Dito po kami dumaan sa Rizal. Tapos pagdating dito po sa Binangonan, parang traffic Tapos pasok kami ng pinagbuhatan, nililigaw kami ng Waze. Saan kami dadaan? Dami palang daan. At yung pala, nalaman ko kay Pastor Third, yung pala ay piyesta rito. Kaya ngayon, sinalubong tayo ng banda. Siguro dahil ako siya. Pero alam niyo ba, pwede tayo magpiyesta sa Panginoon? Kasi kada linggo, kada worship service, dapat piyesta yan para sa atin, mga mananampalataya. Celebration. Dahil ang Diyos natin is buhay. Di po ba? Isang mapagpalang umaga po sa inyo at isang malaking kagalakan, isang malaking pribilehiyo at kagalakan po na mapagbigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Panginoon at sa inyo na makapaghatid ng mensahe ng Diyos sa umagang ito. Salamat po kay Reverend Third. Kahapon, sinalubong niya kami ng may kagalakan at nakakatuwa dahil celebration talaga kami. Pinaulam kami ng masarap na yellow pin, inihaw. Salamat po, Reverend Third at sa kanyang asawa. Salamat din sa mga elders, deacons, dito sa PBCC at sa inyo pong lahat na naririto. Maraming salamat po. Kasama po na nandito ngayon. Isang hamon po sa akin ang binigay na teksto na pagkukuhanan nating mensahe. Dahil 47th year na po ang PBCC. Ay tiyak, sigurado, yung iba sa inyo alam na itong mensahe. At sigurado, yung iba sa inyo, sa ulado na. At hindi lang sa ulado, sigurado nagagawa pa po natin. Pero isang tabi po natin ang mga kaalaman natin. Sa umagang ito, hayaan nating mangusap ang Diyos. Ano po? Para sa atin. Update ko lang po yung ministry sa Cavite. Ayan po. Last March, nag-usap-usap po kami at maganda nga, makatulong daw sa Cavite Bible Christian Church. At April, first week po, nakapagbukas tayo ng Bible study ron. At yan po, ang inuna kong bisitahin, yung mga dating uma-attend na nawala. Ngayon, pinasyalan ko po sila at nakakatuwa ang pagkilos ng Diyos dahil unti-unti nabuksan yung mga Bible study ron at nakakatuwa, last Sunday, kausap ko si Ate Lita, sinabi niya, meron pang magbubukas ng mga pintuan para sa gawain ng Panginoon. Isang malaking pribilehiyo talaga na makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nakakatuwa po. Yung pong matanda dyan na nasa tabi, hindi kita ng picture,
siya po ay paralisado. Dati po, nakakausap sila ni Pastor Dong, hindi siya na-attend. Pero ngayon, nasa Bible study siya. At nakakatuwa dahil tumanggap siya sa Panginoon. Ano? Ayan po yung mga kabataan. Kapag weekdays po, ay tumutulong din po ako sa Santa Cruz sa mga Bible study na kung saan ay binubuo po to nila Kuya Philip, Kuya Jun, of course, ang kasama namin dyan si Pastor Jimmy, si Reverend Jimmy ko. Nakakatuwa dahil marami pong gawain ang nabubuksan. Kapag kasi tayo'y humakbang sa gawain ng Panginoon na pinagagawa sa atin at natitiyak ko, gagawa ang Diyos ng mga himala. Bago po tayo magsimula, tayo may samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa pribilehiyo na binigay niyo po sa akin. Tulungan niyo po kami, kasama ng PBCC Church, ay ikaw ang siyang Diyos na magbigay sa akin ng karunungan, ikaw ang Diyos na mangusap sa umagang ito. At maging hamon po ang mensaheng ito sa amin. Hindi kami lalabas dito, Panginoon, ng wala, kundi Panginoon, lalabas kami dito ng malakas ang loob na makapagbabahagi ng iyong salita. Tulungan niyo po ang mensaheng ito. Ikaw ang Diyos na magbukas ng puso namin at maging ang aming pakikinig ay maging focus lang po sa aming pag-aaral. Wag po sana makahadlang yung fiesta dito sa aming lugar. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Topic po sa umagang ito is unmute. Start talking about Jesus. Let us go and make disciple. Sabi nga, isang malaking hakbang din dahil ito pong tekstong ito ay ginamit namin sa Santa Cruz Bible Christian Church 25th anniversary ng Santa Cruz. Ano po? Ayan. At ang speaker po namin dyan, ay si Pastor Manny Manansala. At naging malaking hamon ito sa bawat isa sa amin at nagkaroon ng puso para sa pagdidisipulo. Nagkaroon kami ng gawain sa iba't ibang lugar. Nakabuo po kami ng mga gawain sa Nagkarlan, sa Lumban, sa Santissima, at malapit na mga barangay sa Sitio Antipolo. Na kung saan, hindi lang po sa aming malalapit na sitio, kundi sa bawat barangay na aming dinadaanan. Kasi meron tayong awit, di ba? Sabi, shout to the north and shout to the north and the west. Sing to the east and the west, Jesus, the Savior of all, Lord of heaven and earth. Yung pinuntahan po namin, Nagkarlan, Lumban, ay kumbaga, kung ito po ang Santa Cruz, ang Nagkarlan po ay nasa bandang Ilaga. Ilaga ba yan? Ganyan. Tapos, ang Lumban nasa bandang kaliwa ko. At yung Santissima nasa bandang ganito. At yung Antipolo, nandito po sa bandang kanan. Kaya nakita namin yung kanta, nakakatuwa. Dahil nakabuo kami ng mga ganyan. Maraming disipulo, marami ang nabuksan, marami ang nakakilala sa Panginoon. At nakakatuwa din naman, kahit itong PBCM, ang mga kapastoran natin, hindi sila tumitigil. Kahit may pandemya, naandyan yung online, at hindi nakakalungkot lamang dahil umaasa lang tayo minsan sa kanila. Maasa lang tayo sa mga pastor, maasa lang tayo sa mga leaders, maasa lang tayo sa mga elders na gumagawa o gumagampan ng pagdidisipulo. Na kung saan naman, iniatas naman ito, hindi lang naman sa kanila, kundi para sa bawat isang mananampalataya. Ano po? Ngayon, sa umagang ito, pag-usapan natin. Unmute. Let us talk
about Jesus. Ayaw. Yun. Ayan po yung mensahe. Yan. Unmute. To make a sound or device able to be heard again after it has been muted. Minsan, ano ba ang kabaliktaran ng unmute is mute. Of course, online. Yan, magandang umaga din po sa nag-online. Minsan, kapag may nag-mute, kaya tayong i-mute doon sa online, kayang i-mute ng controller. Diba? Pwede rin nilang i-unmute dahil may nagko-control. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung nagpapatahimik sa atin? Bakit hindi natin masabi or maipahayag yung ginawa ni Kristo para sa atin bilang isang Kristiyano? May nagpapatahimik ba sa atin? May nagpapatahimik ba sa atin? Bakit kailangan magsalita patungkol kay Kristo? Ano ang nagpapatahimik sa'yo? Ito ba nagpapatahimik sa'yo? Virus. Dahil 2 years. Sa ibang church, sa amin, nung nag-ano kami ng face-to-face, parang yung mga members, kumuluntoy, parang mas naano nila dun sa online. Ito ba yung nagpapatahimik sa'yo? Kasi nasa tahanan ka lang. 2 years natin pinaglalabanan, hanggang ngayon, nandyan pa rin ang banta ng COVID. Ano pa? Ito na. Pinatahimik ka ba ng mga pangyayari? Kabutuhan ngayon sa amin, doon sa amin sa Santa Cruz. Magkapamilya nag-aaway dahil sa butuhan eh. Dahil magkaiba daw ng kulay. Pero ito ba ang magpapatahimik sa'yo? Kanina, nung panalangin ni Pastor Third, ano nagpapatahimik? Minsan, pangyayari, doon sa naapektuhan tayo, may gera doon. Talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Ito ba ang pumipigil? Ang PBCM po pala ay non-partisan, ano? Kaya wala po kaming walang ini-endorse, ano? Ano pa? Marami nagpapatahimik minsan sa atin na minsan, ito pa, summer outing, summer vacation. Dahil ba puro kasiyahan, hindi kasama ang Panginoon. Ito ba ang nagpapatahimik sa'yo? Kung bakit hindi natin mabahagi ang kaligtasan. Hindi lang yon, pinatahimik ka rin ba ng pansariling kapakanan? Ano yan? Takot kasi ako eh. Nakakahiya kasi. Baka pagtawanan. Pinatahimik ka ba ng pansarili mong kapakanan? Habang binabasa ko yung Mateo, nakita ko doon yung Mateo 4:4. Mateo 4. Yung pagtukso sa Panginoon. Nung tinukso kaya ang Panginoong Hesus, natukso siya ni Satanas. Kung siya'y tumigil, ano kaya nangyari? Diba? Pero hindi siya tumigil. Paano niya pinaglabanan yung tukso? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Word. Minsan, ano nagpapatahimik sa atin? Sarili lang. Nahihiya. Nahihiyang pagtawanan. Kasi KJ yan. Diba? Ang naisip ko nga kanina dito, sabi ko, pwede naman mag-pesta dito ah. Kami, pagka-pesta po sa Santa Cruz, sa Labuin, doon sa barangay namin, may handa kami. Hindi naman handa namin para sa Diyos-Diyosan, kundi para sa Panginoon. At minsan, ito yung nagiging paraan para yung pumuntang bisita is mabahaginan mo ng salita ng Diyos, ng kaligtasan. Kaya pwede. Kaya lang, huwag mong sasabihin, hindi, ito para kay St. Peter, kay St. John. Huwag ganon. Tapos meron kang magtitirik ka ng kandila. Huwag po. Sa Panginoon.
Inihanda ko to para sa Panginoon. Let's talk about Jesus. Ano bang ginawa ng Panginoon? Pag-usapan natin siya. First Sunday, Jesus betrayed and arrested. Masakit sa Panginoon. Di ba? Na kahit alagad niya, binitrade siya. Pinagtaksilan. Pero, bakit niya nagagawa yon? Bakit siya nagpatuloy? Para sa atin. Para sa atin. Para sa iyo. Di ba? Nasa kabila ng sakit, ay nagpatuloy pa rin ang Panginoon. Di ba? Eh tayo, minsan tahimik agad tayo. Mabilis tayong lumambot. Ano pa? April 10. The death of Jesus provided for us a new and living way to the Father. His death provide us a new living way to the Father. Para kanino yung kamatayan ni Jesus? At nagbigay ng daan para sa bago at matuwid. Para kumbaga maging tulay siya. Na ang tao na andito, ito ang Diyos, siya yung naging tulay para sa atin. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba? Pag-usapan natin ang ginawa ng Panginoon. Yan ang ginawa niya. He betrayed, pero nagpatuloy. Namatay siya sa krus dahil sa atin. Hindi lang yan. Ito na. The resurrection of Jesus is the greatest victory of all time. His resurrection was the greatest victory of all time. Para kanino? Para sa Kanya? Hindi, para din sa atin. Yung victory na yan, hindi naman para sa Kanya. Para din naman sa atin. Para magkaroon tayo ng kasiguraduhan. Di ba? Na tayo, bilang mga mananampalataya, sumampalataya sa Panginoon, natitiyak natin, mabubuhay tayong muli. Di ba? Ngayon, sa umagang ito, let us unmute. Let's talk about Jesus. Go and make disciples. Bakit tayo papayag na tumahimik? Dapat pag-usapan natin. Dapat may gagawin tayo. Mateo 28, 16 to 80. 16 to 20. Ngayon, ito yung mga dapat panghawakan. Ano yung mga dapat panghawakan? Kung bakit tayo dapat magsalita tungkol kay Kristo. Ang una, things to handle, why should we unmute about Jesus? Meron kang gagawin. 3 bagay mula po sa talata. Ang sabi ng talata, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanila nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi sa verse 18, ano sabi? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Nasa kanya yung authority. All authority. Ngayon, sabi diyan, ano ba yung authority na sinasabi diyan? Anong authority yan? Ang sabi, the scope of Christ's authority is the entire universe. Hindi lang sa maliit, kundi sa buong mundo.
Sabi diyan, ano daw ang kapangyarihan na yan? Sabi ng John 17:1-5, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya. Ito yung nasa krus na siya sa langit at kanya sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Sabi diyan, dumating na yung oras. Luwalhatiin mo ang iyong ama, anak, at luwalhatiin kanya. Sapagkat binigay mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao. Ano yung kapangyarihan na yon sa lahat ng tao? Upang, bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Hindi lang yon. Sabi diyan, ano pa? Ang sabi, at ito ang buhay na walang hanggan. Makilala ka nila na iisang tunay na Diyos. Hindi lang yon, at ni Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Hindi lang yon, mabigyan ang tao ng buhay na walang hanggan, makilala ka nila na tunay na Diyos at ni Hesukristo na iyong sinugo. Hindi lang yan, maibalik ang kaluwalhatiang taglay ni Hesukristo bago palikhain ang sanlibutan. Hindi lang yan, nung siya'y nabubuhay, ang Panginoong Hesus. Kung babasahin niyo po ang Mateo, nung Mateo 4, matapos siyang bautismuhan ni Juan, tapos eto na, anong ginawa? Naandyan na yung pagtukso sa kanya. At hindi lang yon, matapos siyang tuksuhin, ano sabi? Nabuhay si Jesus, hindi sa kanyang sarili. Paano? Nangaral, nagpagaling ng iba't ibang karamdaman, bumuhay ng mga patay. Diba? Yung mga karamdaman na pinagaling ng Panginoong Hesus, hindi naman ordinaryo. Diba? Kaya, sabi nga, nung siya'y nabuhay dito, hindi para sa kanyang sarili. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na mapatahimik siya ni Satanas, kundi namuhay siya dun sa authority na binigay ng Panginoon sa kanya, nagpagaling, nangaral, sabi nga ng Mateo, nangaral siya ng may kapangyarihan. Umuhay ng patay. Nagpalayas ng demonyo. Ako po, na-experience namin nila Pastor Jimmy na magpalayas ng sinasapian ng masamang espiritu. At tinatanong ni Pastor Jimmy, sino kami? Kilala mo ba kami? Alam mo sinasabi ng sinasapian? Kayo yung mga anak ng Diyos. Natatakot siya. Diba? Kagaya ng Panginoon. Kilala siya ng demonyo. At anong ginagawa ng demonyo? Saan mo kami dadalhin, Panginoon? Ayaw nila. Pero, sabi nga, ginamit ng Panginoong Hesus yung kanyang authority. Tayo, hindi lang Panginoon ang binigyan ng authority, kundi tayo. Ang sabi nga dito sa 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang sabi niya sa 19, kaya't humayo kayo. Alam niyo, sabi dito, Jesus secured our power and authority. Kapangyarihan ni Jesus, Jesus succeeded in securing all power by going to the cross, dying a horrible death,
suffering the penalty of our sins and defeating Satan in the pit of hell. He came to earth as a man for one reason. Ano yun? To recapture the authority that Satan had stolen through Adam's disobedience in the garden. Inagaw ni Jesus yung authority ni Satan. Na kung saan, sabi nga nung kanina, nung pag-aaral ng Sunday School, hawak ni Satanas ang mundo dahil sa kasalanan. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus nung siya'y nabuhay? To recapture the authority that Satan had stolen. Na ibalik. Patapos siyang mabuhay muli. Dahil sa kamatayan sa krus. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon sa atin? Binigay sa atin. Sabi nga, sinesecured niya. Sabi nga, kapangyarihang binigay sa mga disipulo. Saan natin makikita yan? After securing that power and authority, He freely gave it over into the hands of those who would believe in Him. Mateo 10:1. Sabi sa Mateo 10:1, ano sabi? Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at ng karamdaman. Hindi lang niya sinecured, binigay sa mga disipulo at ngayon sa atin, meron din, sinisecured ng Panginoon. At sabi nga, we have authority to preach the gospel. Sabi sa Mateo 10:7, humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At hindi lang yon, sabi diyan, ayun pala, sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung sinasabi ng Mateo 10:7, humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya anong ginagawa natin? Tumatahimik tayo. Hindi tayo minsan nagsasalita. Bakit? Minsan naapektuhan tayo dahil may COVID kasi. Dahil ang dami nating dahil eh. Di ba? Minsan nagiging paniki rin tayo. Ba't ako? Ba't ako? Di ba? Pero inatas sa atin ng Panginoon yan. At sabi nga, binigyan tayo ng authority. We have authority to preach the gospel. Binigay sa bawat sumasampalataya. Hindi lang sa alagad, sa mga alagad. Ngayon, hindi lang yon, hindi lang secured yung ating authority. We have authority to preach the gospel. We have authority to stand against Satan. Sabi nga ng Efeso 2, Chapter 4, verse 27, do not give the evil an opportunity. Minsan, nauulukan tayo. Minsan, nauunahan tayo ni Satanas. Pero, kailangan nating mag-stand. Gamitin yung authority na stand against Satan. Bakit? Sabi nga ng 1 John 4:4. Ano sabi? 1 John 4:4. You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Sino yung nasa sanlibutan? Si Satanas. Pero ano sabi? Mas higit yung ating kapangyarihan. Holy Spirit na nasa atin. Kaya dapat hindi tayo napapaandaran ni Satanas. Dapat hindi tayo napapatahimik. Dapat pinaglalaban natin. Dahil ang Panginoong Hesus, ginawa niya, nagpatuloy siya. Kaya nung kami nagpapalayas ng masamang espiritu nila, Pastor Jimmy, anong sinabi niya? Kilala mo ba kami? Natatakot siya eh. Pero lumakas yung sinasapian. Bakit? Yung pinsan, nagpatawag ng albularyo. Ay sabi, tatawa-tawa nga yung sinasapian. Nakakampi ko. Kumaganon. Nakakakilabot. Pero sabi namin, mas higit. Ang alam nyo, ang kinakanta namin, yung himnaryo.
masigit yung kapangyarihan natin. Kaya bakit tayo mananahimik? Di ba? Bakit tayo hindi magpapatuloy? Hindi lang yan. Ang sabi, we are seated with Him in high authority. We are seated with Him in high authority. Sabi ng Efeso 1:18 to 22. Ano sabi? Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman niyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Bakit kayo naandito? Bakit kayo nakakilala sa Panginoon? Bakit kayo sumampalataya? Ano sabi? Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. We are seated with Him in high authority. Diba? Kaya bakit tayo malulumo? Bakit tayo parang pag-aawit tayo? Pagkakakanta tayo. Diba? Dapat celebration sa Panginoon. Buhay ang Diyos. Buhay siya. Ay ngayon, pag pupunta ka rito, parang patay ang Diyos. Diba? Buhay ang Diyos. At kumikilos siya sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, gamitin ang kapangyarihan natin na binigay ng Panginoon sa atin. Pero kung tayo ay nagpapaandar kay Satanas, mas lumalamang siya, ay natatalo tayo. Tumatahimik ang Santong Espiritu na sa atin. Hindi lang yan, we have the power of God's Word to exercise. We have the power of God's words to exercise our authority. Sabi nga, meron tayong, ito, salita ng Diyos. Nung tinutukso si Jesus, salita ng Diyos. Kapag tayo ay tinutukso, salita din ng Diyos ang gagamitin natin. Ngayon, paano ka makakalaban kay Satanas kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Kung Sunday school pa lang, hindi tayo dumadalo. Di ba? Dapat meron tayong baong-baon, na kapag tayo nasa tukso, ay meron tayong panlaban. Di ba? Sabi nga ng Mateo 10:10, ito na. He called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Hindi lang yan. Sabi nga, go into Marcos 16:15-18, go into all the world and preach the good news. Salita ng Diyos. Ano ipipreach mo? Sarili mong kakayanan? Sarili mong hindi. Salita ng Diyos. To all creation, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Yun ang nakakatakot. And this sign will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in the new tongues. Yung kinanta kanina. Diba? Ano pa? They will pick up snakes with their hand. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Kaya pa yung panalangin natin, minsan pinupuntahan pa yung pastor, Pastor, samahan mo kami, papanalangin namin yung may sakit. Pero paano kung wala si pastor? Paano kung naandyan? Ikaw ang naandyan. Ano gagawin mo? Hindi kasi hindi ako, ikaw na yung naandyan eh. Gamitin mo yung authority na binigay sa'yo ng Panginoon. Di po ba? Hindi lang yan power of God's word to exercise our authority. We have authority to act as a new creation. Ano sabi? 2 Corinthians 5:17. Ano sabi sa 2 Corinthians? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Dapat ine-exercise natin yung ating bagong pagkatao. Yun ang nilalakaran natin. Hindi yung luma pa rin.
Kasi kahit saan, ang luma, pangit. Di ba? Pero pagka bago, talagang, uy, si Elder Homer, ang pogi talagang nagniningning. Di ba? The exercise. Bakit? Hindi yung bagong itsura, kundi yung bagong pagkatao na binigay ng Panginoon sa atin. Kailangan nating ipakita. Kailangan nating, sabi nga, ito yung ating nilalakaran. Ano po? Authority to act as a new creation. Hindi lang yon, we can ministry and walk from a point of authority. Pwede tayo makapag-minister at makapalakad na may, sabi nga, kapangyarihan. Kapangyarihan ni Jesus, kapangyarihan ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad noon at alagad ngayon habang sila'y nabubuhay. Meron tayong authority. At sabi nga, ano-ano yon? Jesus secured our power and authority. Hindi lang yan, we have authority to preach the gospel. We have authority to stand against Satan. We are seated with Him in high authority. We have the power of God's word to exercise our authority. We have authority to act as a new creation. We can ministry and walk from a point of authority. Binigay na sa atin. Ngayon, minsan, natatalo tayo ni Satanas. Kaya, sana, yung authority na binigay sa atin ng Diyos ay lakaran natin. Ano? Sabihin nyo sa katabi nyo, "Hoy, may kapangyarihan ka." Gamitin mo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Hindi para sumikat, kundi para sa Panginoon. At yung authority na to, sabi nga, gamitin natin. Naibalik ang authority ni Jesus matapos niyang pagtagumpayan ang kamatayan. Gayon din naman, binigyan niya rin ang kanyang mga alagad ng authority na ito upang magamit sa pagpapalawak ng karyaan ng Diyos. Ngayon, bakit ka nananahimik? Bakit hindi mo pag-usapan? Bakit hindi mo ikalat? Bakit hindi mo gamitin? Bakit ka nananahimik? Pinapatahimik ka ba ng mga pangyayari sa buhay mo? Mga pagsubok? Gamitin natin yung authority na binigay ng Diyos sa atin. Kasi si Jesus, hindi siya, kumbaga parang, hindi niya ginamit lang sa sarili niya. Hindi, ginamit niya yun para sa atin, sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung may authority na binigay ang Diyos sa atin, meron din namang assignment na binigay ang Panginoon sa atin. Ano ba to? Parang nasa school ba tayo? Opo. Nasa school tayo ng buhay. Di ba? Na kung saan, sino ang teacher natin? Ang Panginoon. At sabi nga, magsusulit tayo sa Kanya. Di ba? May exam. Ano yung exam? Ito yung buhay natin. Ito yung mga pagsubok. Di ba? At may assignment, may taktang aralin na kung saan, pag natapos na ang mundo, anong sasabihin sa Panginoon? Haharap tayo sa Panginoon. Anong ginawa mo rito? Magsusulit po tayo sa ating Panginoon. Kaya ano yung assignment na yan? Ano sabi? Sa verse 19. Kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko. Kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Anong gagawin natin? Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Meron tayong assignment. Nag-aaral po kami tuwing Sabado. Kasama namin sila Kuya Oscar, Elder Oscar, Ate Linda. At lagi merong assignment. Sabi ko, parang laging may assignment doon na. Ngayon, meron ding assignment tayo. Na kung saan, anong assignment natin? Go and make disciples. Di ba? Anong assignment na yan? The assignment
Ano assignment? Sabi, a task or a piece of work assigned to someone as part of a job or course of study. Ano pa? Ano sabi? A task or piece of work assigned to someone. Alam nyo, hindi lang po si Pastor Third, hindi lang si Elder, hindi lang yung mga music team ang may assignment, kundi bawat isa po sa atin. Hindi lang yung mga pastor, kundi sabi nga, meron tayong work assigned to someone. Bawat isa po sa atin, merong assignment na nakalaan at bawat isa sa atin, iba yung pagsusulit para kay Pastor Third, iba yung pagsusulit para kay Ate Abby, iba yung pagsusulit para kay Elder. Iba-iba. Kaya bawat isa sa atin, iba yung pag nakaharap tayo sa Panginoon, magsusulit tayo sa Kanya. Ginawa mo ba yung assign na task para sa'yo? Di ba? Ngayon, sabi, ano yung assign na task sa atin? Discipleship. Mag-disciple tayo. Ang sabi diyan, what is disciple? Sabi nga, Greek word is matetes, meaning learner or pupil. Bawat isa sa atin is disciple. Kaya tayo ay learner or pupil. Kasi kapag nagde-disciple ka, sabi nga, matetes ka talaga. Matetes kung hanggang saan yung pagiging Kristiyano mo. Kasi bakit? Mahirap talaga magdisipulo. At sabi nga, a disciple is a person in process who is eager to learn and apply the truths that Jesus Christ teaches him, which will result in ever deepening commitments to a Christ-like lifestyle. Sabi nga, ito ay ano yung discipleship? Eager to learn and apply the truths that Jesus Christ teaches him. Yan ang disciple. Kaya kung tayo disciple, dapat meron tayong eager to learn. Dapat Sunday school, ganyan na rin tayo. Kaya nakakatuwa nga sa inyo, alas 8, sabi ko, alas 8 pa lang ang aga nila. Alas 8 pa lang, nandito na yung music team. Nakakatuwa. Sabi ko, dapat may exercise yun sa church. Kasi ang oras nyo, alas 10. 2 hours before, nandito na kayo. Kaya nakakatuwa. Kaya sana sa atin, bawat isa sa atin, kung ma-exercise yun, marami tayong magagawa para sa Panginoon. At hindi lang tuwing linggo, kundi bawat araw. Dahil meron tayong assign na task. Bawat isa sa atin ay merong assign na task binigay sa atin ng Panginoon. Ano pa yon? Sabi nga, ang disciple ay ano? A follower or a student or a teacher or philosopher. Sabi nga, hindi lang yan. Sabi dito, kasi ang church, kaya tayo dapat magdisipulo, the church is not an audience of spectators. Lagi tayo nag-expect. Ano kaya kakantahin ng music team? Ano kaya ang mensahe ngayon? Ano kaya ang ngayon? Nagaganyan lang tayo. We are a fellowship of disciple makers. Kaya tayo pumupunta rito para matutunan yung sinasabi ng Panginoon. At kapag labas natin, ayun, may gagawin ako. May gagawin ako. At ito yung gagawin ko. Magdidisipulo ako ngayon. Diba? Kasi hindi lang tayo church, non-audience of spectators. Lagi tayo nag-expect. Paano pagka hindi na ko yun i-expect natin? Madidisappoint tayo. Diba? We are a fellowship of disciple makers. Lahat tayo nagtutulungan para abutin yung barangay na Bagong Ilog. Diba? Kung tayo naghanda rito, papuntahin natin yung mga tara. Nag-share tayo ng gospel. Di po ba? At sabi, make disciples. The church is
ito na nga po yung sinabi ko. Sabi nga, go. Ano yung go? Humayo. Ano sabi nung Gawa 1:8? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga disipulo noon, yan ang mga ginawa. Yan ang task sa atin. Magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Sa T40, nag-training din po kami ni Pastor Jimmy sa T40. Ang sinasabi ng T40, ano ba yung Jerusalem? Ano ba yung Judea? Ano ba yung Samaria? Hanggang sa dulo ng daigdig. Sinasabi ng T40, training for trainers po ito. At umatin kami, nakatapos kami ni Pastor Jimmy dyan. Ang sabi sa atin, sa panahon natin ngayon, ang Judea, ang Jerusalem, at ang Samaria, hindi daw yung mga lugar na yan. Sa atin, sa panahon natin, ito daw yung ating mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho. Ako po, nagtatrabaho ko ngayon sa Meralco, messenger ako sa Meralco. Bina-Bible study ko po online yung aming general manager. Kaya nakakatuwa. Ano po itong general manager namin? Sagradong Katoliko. Kaya nakakatuwa. Sabi, abay, ngayon ko lang narinig yan yung turo na yan. Di ba? Kaya nakakatuwa. Isang hamon sa atin. Dapat gamitin natin. Hindi lang yon, meron din po akong tinuruan sa Santissima, Barangay Umboy, kung tawagin sa amin. Ang tinuruan ko po doon ay instructor ng CFC, Hopefuls for Christ. At ang sabi niya, iba yung turo mo Brother, iba. At nung natuto siya, ngayon, hindi lang siya makawala. Bakit? Nasa siya Hopefuls Hopefuls for instructor. Pero, sabi nga, pinahayagan namin. At yung anak niya, naging member ng church. Kaya lang, yung mag-asawang ito, hindi makawala doon sa Ngayon, konsyel siya. At yung konsyel siya, pinanalangin namin, nanalo bilang konsyel ng barangay. Kaya nakakatuwa. Ngayon, bakit minsan nahihiya lang tayo? Minsan hindi natin magawa na humayo, maging mga saksi. Minsan malalakas pa ang loob ng saksi. Talaga, saksi Jehovah's Witnesses, malalakas pa ang loob nila kaysa sa atin. Meron tayong authority na binigay ng Diyos. Yung assignment, hindi natin magawa. Di ba? Gawin natin yung assignment na binigay sa atin. Kasi wag lang tayong puro pag-upo rito, lalabas dito, punta sa church, parang gusto lang natin puro pakinabang sa mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. Diba? Hindi lang yan, go. Ano pa? At ang dami po. Evangelism is telling people about God's grace. Discipleship is helping them to walk on it. Nangaral ka, naligtas siya. Pero anong gagawin mo? Ngayon po, yung online Bible study ko dun sa aming manager, nasa lesson 14 na po kami. At yung mga anak niya, nakakatuwa. Sinasabi, nagiging pagpapala, nagkakaroon ng pangunawa. Nabubuksan yung kanilang pag-iisip na ito yung tama. Ito yung word of God. Hindi mo gagawing disipulo mo. Kasi minsan na nangyayari, disipulo kita mangyayari, ikaw na sinusundan, ikaw na yung ginagaya. Disipulo mo yun. Ang dapat mong gagawin, disipulo ni Jesus. Diba? Hindi lang yan. Sabi nga, true discipleship is about inviting someone to the table, providing a feast, and then teaching them to feed themselves so they can prepare a meal for someone else. Kaya yung pagdidisipulo, pabilis ng pabilis, parang marketing. Di po ba? Minsan, ang lalakas ng loob yung dito, pyramiding. Pyramiding, ang bilis Ang bilis nilang magparami. Kaya lang, minsan, mga scammer.
Pero tayo, hindi tayo scammer. Anong gagawin natin? Disipulo ng Panginoon. Disipulo, no? Anong gagawin mo? Inviting. Oh, minsan, ang dami ng technique, ano? Imbitahan mo lang sa iyong bahay. Imbitahan mo magkape. Anong gagawin mo? Hindi para makapagkwentuhan. Anong latest? Marites. Anong bago? Hindi. Table, providing a peace. Di ba? Kumaga, merong teaching them to feed. Word of God. Salvation. Di ba? Themselves so they can prepare a meal for someone else. Kayahin natin yung technique ng pyramiding, pero wag naman sama-sama. Kundi para sila maging disipulo din ng Panginoon. Kaya ka naman nandito kasi may nagdisipulo sa iyo. Kaya po ako nandito, dinisipulo po ako ni Pastor Jimmy. Di ba? Kayo, bakit kayo nandito? Kasi may nagdisipulo sa inyo. Ngayon, may nagdidisipulo sa inyo, si Pastor Third, ikaw naman, kukuha ka ng disipulo mo. Yung CCF, ang gagaling sa ganyan, ano? Sana, gawin din po natin. Kasi bakit? Meron tayong authority. Meron tayong assignment. Ano yung assignment natin? Dalin ang tao sa Panginoon. Ang ganda po nung no? Nagpa-picture ako kanina doon sa baba. Ano yung nakalagay doon? You belong here. Ang galing. Yung mga tao diyan sa baba, belong kaya sila rito? Yung mga tao sa labas, nasa mall, belong kaya sila rito? Sa totoo, tama. Belong talaga naman sila. Lahat ng tao, pwede rin naman dito. Kaya lang, anong gagawin natin? Share natin ang magandang balita ng Panginoon. Diba? At sabi nga, 3 steps ng discipleship: information. Sabi dito, learn more about God. Study Scripture. Develop sound doctrine. Know classics, formularies of the faith. Example, sabi nga, yung information, ito na yung ginagawa ni Pastor Ted sa umaga, Sunday School. At sabi nga, hindi lang information, imitation. Imitation. Pay attention to the habits of those with a strong faith. Both those around us and those that came before us. Tingnan natin. Yan ang 3 steps. Ano pa? Improvisation. Once we have a solid foundation of doctrine and practice, we may begin to improvise, developing our own spiritual practices that reflect our personality and spiritual gifts. Diyan na yung papasok yung, ito, dahil marunong kang kumanta, dito ka sa music team. Ang music team naman, ginagamit din para, sabi nga, to glorify God. At sabi nga, akayin ng tao para purihin ng Diyos. Yan ang 3-step discipleship. Information, imitation, improvisation. Hindi lang assignment, hindi lang authority, meron tayong assignment. Ano sabi? Ito masarap. Ito minsan lang ang gusto natin, assurance. Yan. Katiyakan. Sabi nga, verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Alam nyo, dito lang po nagsabi ang Panginoon. Sabi, kapag ginawa nyo yung assignment, ano sabi niya? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa outing po ba kasama natin ang Panginoon? Kapag may kasiyahan, kasama natin ang Panginoon. Pero, mas dito, kapag tayo'y humahayo, kapag tayo'y nagdidisipulo, natitiyak natin talaga, kasama natin ang Panginoon. Sabi nga,
always with us. Matthew closes with what is perhaps one of those most comforting statements in Scripture. Jesus as Lord of all promises to be with us, the church, always, even until the final consumption of everything. Sabi nga niya, hindi lang yon, sabi nga dun sa Mateo chapter 1 verse 23. Ano sabi? Ito yung sinasabi. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Always with us. Kasama natin ang Panginoon. God works always and everywhere. There is no place God is not. Kaya gamitin natin yung authority, gamitin natin gawin natin yung assignment kasi may assurance tayo sa Panginoon na kasama natin siya. Sabi nga, ang assurance is a positive declaration intended to give confidence. Ngayon, bakit ka nahihiya? Ay walang confidence. Bakit ka natatakot? Ay hindi natin alam. Positive declaration. Panginoon, sasamahan mo ba talaga ako? Panginoon, nandiyan ka ba talaga? Bakit tayo natatakot? Bakit tayo nahihiya? Dapat pinaglalaban mo at pinanghahawakan mong mabuti. Trust God, not people. Depend on God, not yourself. Live for God, not for this world. Kasi bakit? Iiwan natin to. Iiwan natin tong mundo. At tayo, tatanda tayo, mamamatay tayo. Di ba? Trust God, not people. Depend on God, not yourself. Live for God, not this world. Kaya lang, minsan tayo na, laging minamahal lang natin itong mundo. God never disappoints anyone who places his trust in Him. Hindi niya, wala siyang dinisappoint. Anyone who places his trust in Him. Huwag nating tularan yung ibang alagad na sinasabi ng Mateo 28. Anong sabi dito? 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Anong sabi sa verse 17? Sinabi, nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Uy, sumamba. Uy, nag-worship. Subalit, anong sabi? May ilan sa kanila nag-alinlangan. Nag-aalinlangan ba tayo? Ang ganda ng himnaryo. Anong himnaryo? Anong kanta sa himnaryo? Ano sabi? Anong kanta sa himnaryo? Sabi, assurance is the fruit that grows out of the root of faith. Anong sabi sa himnaryo? Anong kanta? Alam na alam to ni Kuya Juni. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of the Spirit, washed in His blood. Assurance, katiyakan. Kung mapahiya ka? Kung mamatay ka? Pupunta ka naman sa langit. Ang mahirap ito, namatay ka. Naandun ka sa kasalanan. Naandun ka sa, parang kinahiya mo ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, pagka kinahiya mo ako, kaya din kita. Kapag naman ginawa mo yung assignment, yung humayo ka, sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa katapusan ng panahon. Assurance is the fruit that grows out of the root of faith. Yung katiyakan ay bunga na lumalago. Sabi nga, na nagmumula sa ugat ng pananampalataya. Ako po dati ay
Nung ako'y binata, nagta-tricycle lang po ako, nagpapadyak ako. Tas ilang taon po akong nagsa-sidecar, yung tricycle. Pero nung nagtiwala ako sa Panginoon, nagpagamit ako sa Panginoon, hindi lang biyaya ng Panginoon, kundi sinasamahan kami ng Panginoon. Yung asawa ko nakatapos, nagkatrabaho agad. Bakit? Kasi ginagawa namin yung assignment or task na binigay sa amin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, idadagdag ko na lang yan. Pero yung assurance, nasasamahan kita. Kapag ginagawa mo yan, trabaho mo, yung task na binigay sa'yo, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Diba? Sana, sa umagang ito po, bilang conclusion, why make disciples? Bakit tayo kailangan mag-disipulo? Because heaven and hell exist and the end of the world is coming. Sinasabi ng Bible, malapit na dumating ang Panginoon. Ay, yung iba ngayon, natatarantala, marami ng kaguluhan. Ayan na yung COVID, yung pandemya, kahirapan. Pero sinasabi ng Biblia, masigit pa ron ang kahirapan na dadatnan natin. Pero, huwag kang matakot. Bakit? Sinasabi ng Panginoon doon sa assurance, sasamahan ka niya. At sabi nga, hindi lang sasamahan, yung katiyakan ng kaligtasan ay nasa atin. Once na tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Sabi nga, pinatahimik tayo ng iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ngunit binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Diyos upang makapagsalita sa pamamagitan ng kapangyarihang binigay niya sa atin. Authority. Ano pa? Bakit tayo mananahimik? Hindi magsasalita at kikilos kung alam natin na, ano sabi? Yung authority na binigay sa atin. Dahil yan, handa tayong kumilos sa mga natatanging gawain iniatas sa atin. Ito na yung, sabi nga, assignment na binigay sa atin. Hindi lang paghayo, magdisipulo, anong sabi pa? Iniatas sa atin at tiyak naman na ang ating ginagawang ito ay hindi lingid sa Kanya dahil nagsabi siya na lagi natin siyang kasama. Basta gagawin natin ang Kanyang kagustuhan na ipagsabi at hindi manahimik. Ang mga ginawa sa atin, ipagkalat, ipagsabi ang magandang balita na ginawa niya para sa atin. Sana sa umagang ito, nangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyong salita sa umagang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na hindi po ito nabaliwala yung mga salita mo sa umagang ito, kundi, Panginoon, nangusap ka. At nagkaroon kami ng pag-asa, nagkaroon kami ng lakas ng loob, nagkaroon kami ng excitement para gamitin ang authority na binigay mo sa amin at gawin ang assignment na binigay niyo po din sa amin. At alam namin, Panginoon, habang ginagawa namin yan, hindi mo kami iiwan. Hindi mo rin kami pababayaan. Dahil sinabi mo sa iyong salita, sasamahan mo kami saan man kami hanggang sa dulo ng daigdig. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po dahil patuloy mo kaming pinalalakas. At lalabas kami sa umagang ito, Panginoon, na may puso na nagagalak dahil alam namin, O Diyos, na sasamahan mo kami. Huwag niyo po sanang hayaan agawin ni Satanas ang mga salitang ito. Hindi, Panginoon, tumimo sa aming puso at isipan. Sa iyo lamang po ang kapurihan, sa iyo lamang po ang kadakilaan, sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.